the next day. Good morning mga ka-Thunders! Dito kami nag-check-in. Magulo. Good morning, good morning. Ito yung itsura ng place. Under construction pa lang yung kalahati. Ano tayo? Ito yung aming mga motor. Anong pinagdaan ng torture ng aming motor. Ito yung itsura ng place. Medyo sa Red Doors ni Arena Legazpi. Ayun naman yung lugar. Pero mahirap pa natin dahil sigat-sigat sa loob sa gabi. Pero kung mag-google map matututunan mo naman, pero alam mo naligaw ka na ano ang gabi. Pero pag natutunan mo naman, tabi-tabi na pala sila dito. Katabi lang namin, overlooking dito. Ano sa simbahan? Yan yata. Dito, lapit-lapit na natin. Kita na halos natin si Mayon. Di ba? Wow! Ang ganda oh. Sa GoPro. Ganda niya. Paalis na kami sa aming tinuluyan na transient house. Malapit lang pala ito dun sa unang pupuntahan namin. Yung parang park siya na malaki. May statwa ni Virgin Mary na malaki. So, hindi ko alam kung anong pangalan nun eh. So, doon kami papunta sa ngayon. Kasalukuyang nagtatago si Mayon. Nahihiya siya sa amin eh. Ayaw niya nagpakita. Tinatago siya ng mga ulap. Ito pala yung madalas na nakikita ko sa mga vlog. Yung lugar na to. Pops, dito tayo. Dito. Sa harap. Sapa. Ay siyang payagang magpalipad ng drone. May authorization ka. Authorization code nakalagay eh. Nakalaw. Tapos ka konti. Nakakadali ka mabili ka ng motor ko. Malayo pang BMC pa. BMC ka pa tanggalin, hindi ka tatanggapin dito. Welcome to Bicol, guys. Very unfortunate guys, hindi ako nakapagpalipad ng drone. Ganda sana ng view. Kailangan ba palang kumuha ng authorization kasi malapit sa airport. Sayang lang. Pag nasa Legazpi City ka pala, ay saan ka magpunta dito at sawa si Mayon. Swerte kami ngayon kasi walang masyadong ulap at nakikita siya oh. Kitang kita yung kagandahan ni Mayon. Nagbigyan kami. On the way naman kami ngayon papunta ng Daragat Church daw. Maganda raw yung view doon. So see you there guys. Nice. Dito tayo ngayon sa famous na Daragat Church. Ang Our Lady of the Gate Parish Church na kilala rin bilang Nuestra Señora de la Porteria Parish Church at karaniwang kilala bilang Daragat Church ay isang simbahang Katoliko sa munisipalidad ng Daraga Albay sa ilalim ng jurisdiksyon ng Diocese ng Legazpi.
Ang simbahan ay itinayos ng mga Franciscano noong 1772 sa ilalim ng pagtangkilik ng Our Lady of the Gate. Ang ilang mga seksyon ng simbahan ay idineklara bilang National Cultural Treasure ng Pilipinas noong 2007. Ang Daraga ay tinatag bilang isang pamayanan ng mga taong lumipat mula sa Kagsawa na nangamba sa isa pang pagsabog ng Bulkang Mayon. Humingi sila ng pahintulot sa pamahalaan ng Espanya na magtatag ng bagong komunidad at simbahan sa timog ng Kagsawa. Ang kanilang kahilingan ay pinagbigyan ni Gobernador General Simón de Salazar sa pamamagitan ng komunikasyon sa Alkalde Mayor ng Lalawigan ng Camarines na may petsang Hunyo 12, 1772. Bulkang Mayon, bago kami bumiyahe. Ang ganda, ang linaw. Ito ang famous na Daraga Church. Dinadayo talaga ng mga turista. So sunod na yung pupuntahan is Kagsawa. After Kagsawa, babiyahin na kami pa uwi. Sabi mong sulit ang pinaghirapan, 16 hours na pinagpaguran. $16 hours yung biyahe ko na yun kahapon, plus yung sangkatutak na bengkong na daan. At talaga naman kung magmamatulin ka, siguradong mabebengkong ang iyong gulong, katulad nung nangyari sa mags ni Sir Mel. Dahil talaga namang napakapangit ng napakaganda. Ayoko sabihin napakapangit, pero talaga super. Makikita nyo sa mga video Thunders kung gaano katindi yung mga kalsadahan na dinaanan namin dito sa Bicol. Marating lang itong Bulkang Mayon, at napakaganda niya talaga. Majestic si Bulkang Mayon kasi perfect cone. Kahit na nakailang sabog na, nasabi mo pa rin na perfect pa rin yung kanyang pinaka-cone sa taas. And kitang kita mo yung usok na lumalabas talaga sa taas. Mabuti na wala na yung ulap. Kanina tumatabing yung ulap ngayon wala na yung kaulapan. So masasabi natin na pinagbigyan yung ating kahilingan ni Daragang Magayon na ma-meet siya in person. What? Napuntahan pala ang tamang term, Daragang Magayon. See you at Kagsawa Ruins. Sabi ni John, may parking daw dito. Yung pala doon. Yung pala yung parking ng mga motor. Punta muna tayo doon, guys. Wala, yun lang. Magpipicture na. Hello sir, good morning. Wali ma intro na 45 each lang po. Magkano po? 45 each po. 45? Isa lang. Isa lang. 45.
$45. Sir, mag-ATV ka, sir? Hindi. Lalakad lang. Thank you. So, tanaw na tanaw din pala dito yung Bulkang Mayon dito sa Kagsawa. Simboryo kung tawagin. Pero dito sa gilid pala, kung pupunta ka dito sa pinakagilid niya, nandito pa rin pala yung mga yung mga walls, mga columns na lang, columns ng church. Andito pa rin pala yung columns ng church. Yan, makikita mo dyan. So, makikita mo pa rin yung kabuuan ng church. So, ito yung church. So, ito yung pinakasimboryo. Yung pinakasikat na laging kinukuha na ng picture. So, ito yung pinakaloob niya. Loob ng church. Ang laki ng church. Hanggang dun, yung mga bato. So, yun yung mga ito yung kabuuan ng simbahan. Ito yung mga bato na to. So, ang laki pala ng simbahan. So, imagine nyo yung mga tao na nagtago dito sa loob ng simbahan, kung gaano kadami yung natrap. Ang laki ng simbahan eh. Nandito yung bato. So, ganyan karami yung mapakarami siguro ng tao na natrap dyan sa loob ng simbahan. Kasi that time is ina-expect nila na makaligtas sila. Hindi aabutin itong simbahan, kaya lang sa sobrang dami siguro ng binuga na laban. Malapit lang yung Mayon eh, katabi lang. Tanong na tanong actually dito yung Mayon. Kagsawa Ruins ay ang mga labi ng isang ika-16 na siglong Franciscan na simbahan. Ito ay original na itinayo sa bayan ng Kagsawa noong 1587, ngunit nasunog at nawasak ng mga pirata ng Dutch noong 1636. Ito ay tinayo noong 1724, ngunit muling nawasak noong February 1, 1814 sa panahon ng pagputok ng Bulkang Mayon. Tapos na tayo sa Kagsawa, so puntahan na natin sila Pops Niles. Ito pala itsura ng pansit bato. Ba't kaya naging pansit bato ito, Pops? Eh, parang noodles na. Tagal pa natin hinahanap. Tagal mo natin hinahanap, no? Hinan nyo naman yung kalsada. Sira-sira na. Eh tapos napakadilim pa dito kagabi. Talaga namang kakanda, hirap ako dito kagabi. Tapos siyempre first time mo dun sa lugar, tatakot ka kasi nga liblib to eh. Ang layo nito sa Kabayanan, tapos dito pinapadaan ni Google. Eh dito pala talaga yung bypass road, yung diversion road, kaso ginagawang kasalukuyan kasi sira. Eh kaya lang kung ikaw first timer dito sa lugar, tapos dito ka dadaan ng madilim, napakadilim, eh talaga namang ninervising ka ng gusto. Dahil hindi mo alam kung ano yung nag-aantay sa'yo, hindi sa kabilang dulo. Hindi mo isipin na ito talaga is dinadaanan. Talagang ito yung pinaka bypass road. Nabubuhayan lang ako ng loob dito kagabi pag may nakasalubong ako ng mga bus, mga biyaheng ko o PITX na bus dito dumadaan. Ito pala talaga yung pinaka bypass road para maiwasan mo yung Naga. Pero kagabi mas gugustuhin ko pa yung mga traffic sa Naga kaysa dumaan dito na yung kaba mo talaga namang, tapos din naman ng kalsada, tapos gabi
Puta, nagkakasadlak-sadlak ka dito eh. Halos, hindi ko nga sa'yo, halos magkalasog-lasog ang motor mo dito sa gabi. Kasi takot na takot ka eh. Anin mo na lang, makalampas ka na dito eh. Para ano, di mo alam kung tatambangan ka, ano mangyayari sa'yo. So ito pala talaga yung bypass road. Pero ito nga ang itsura, hindi siya mukhang bypass road. Akala mo isang barrio road lang na sira-sira. Ito muna kami dito at pahinga, tapos soft drinks konti. Ay, mga pinag-inulusot na natin ang dam. Yung pinag-inulusot na natin kanina to. SP, yung may escort. Sila yun eh, mga naka big bike. Galing siguro ng ano yan, ng Sorsogon. Ang bilis na naman eh, Joma. Hindi ka na naman abutan si Joma. Time check, it's 12:45, mga 12:40 in the afternoon. And we are 8 hours and 53 minutes away from Malolos. Ito sa Rolando Andaya Highway. Grabe ang highway dito, pagkahaba-haba. And medyo marami-raming sira, kaya ingat. Konting mga banking, pero hindi gilid ng bangin, kaya nakakatakbo ka ng medyo. Tignan mo naman, kota. Parang walang sira ang kalsada pag mga big bike ang dumaan. Grabe. A few moments later. After ng mga ilang oras na bakbakan sa kalsada ay nakabalik na ulit kami dito sa Gateway to Bicolandia, yung kinakahay ko. Ang tawag ko nga dito is Portal to Bicolandia. Dito ay nakakita ko ng mga prospect na maging subscriber ni Lolo Thunders. Yo, sticker. Sticker boy, sticker. Yan! Magkano kayo bilhin sa Insta? Ano pong pangalan ng Sa ganito po, almost 20 yata nang nabili. Ito pong pangalan. Lolo Thunders Moto po. Ilan po ang post nila? Ilan po ang post nila? Baka po 1 week after. Post ko na po kayo. Sa vlog from Batangas. This endurance. Tindi ng tatak ng t-shirt ng isa. Manila Matnog Manila 1,400. 1,400. Endurance 1,400 kilometers. Manila Matnog Manila. Grabe yung kalsada. Talagang makukuha mong mamereno eh. Pag hindi, naku po, pag sinaludsod mo yun, pag sinaludsod mo, masama ang mangyayari sa motor mo. Eh kung gabi, mapakahirap. Ito pa isa oh. Ganito yung
Mga kalsadahan dito. Manunulay ka sa buho. Tutulayin mo yung buho. Maaga ka pa. Along the highway ng Atimonan bago makyat ng Bitukang Manok ay naisipan namin na dumaan at kumain na muna dito sa isang pondohan dito para dire-diretso na yung biyahe namin pabalik. Kain na kami ng dinner. Ito kami kumain ng dinner. Pahinga lang muna. Medyo mahaba-haba pang bakbakin to. Mga Okay lang yan. Lola Thunders, nakita mo naman si Mayon. Nakita mo sa katawan. Gusto mo yan. Time check, it's 6:21 PM. And nandito pa lang kami sa Quezon pa lang. Atimonan, pupunta ng Bitukang Manok. 200 meters to Bitukang Manok. Ang Bitukang Manok pa. Pag nakakotse ko, ako to 6 hours. Puta. Sa motor kaya namin ng 4 hours. Malalaan. Bitukang Manok. Subukan natin dumaan ng Bitukang Manok ng gabi. Dilim dito, walang ilaw. Patay tayo. Buti na lang, malalakas ang ilaw namin nila. Ako hindi. May ilaw na pala ng poste. Ito ang problema, yung sira-sirang kalsada. Mahirap makita, pero maganda yung maganda yung reflectorize, nakakatulong sa liwanag ng kalsada. Dilim guys. Kala ko may poste ng ilaw, hindi gumagana. Solar pero mahina, tatakpan kasi. Buti na lang may mga nag-iilaw, may nangingilaw. Una ka para madalian ako kasi susundan lang kita eh. Yan, hinto. Mabuti na lang at may mga ganitong tao dito. Kaya talagang kailangan nyo silang tulungan, kailangan nyo silang bigyan ng mga barya-barya ninyo. Kasi kung wala sila, paano tayo aakyat dito? Salubong tayo salubong tayo. Yun ang pinakadelikado yung dalawang parte na yan. May isa pa doon. Bali pababa naman doon sa kabila. Ngayon talagang palakasan ng ilaw isa lang dapat ang magawa dito. Lagyan dapat ito ng ilaw, paliwanagan, kasi nilagyan ng solar kaso wala yung solar, natatakpan, hindi makapagkarga. Electric ang kailangan talaga dito, electric powered. Kuryente naman doon nga sa may kuryente dapat kuryente ang ayusin dito. Ilawan tong Bitukang Manok, napakadilim sa gabi. Lang malalakas ang ilaw namin. Kung wala akong MDL, bulag na ako dito. Yung normal light lang na ganyan. Ito ang may MDL medyo tagilid na yung pakayang kaya magpapalit ako ng MDL Motopax ang gagamitin ko next week. Papalit ako ng Motopax next week. Puta,
Dumiretso ka na! Huwag mo ang paunahan, ikaw na mauna! Ikaw na! Mas malakas yung ilaw mo eh. Ako mapaunahin mo. Nakikihilaw nga ako sa'yo eh. Dapat naka-MDL kayo. Pag pupunta kayo dito, ang may papayo ko lang sa mga motorista na dadaan ng Bitokang Manok is dapat is naka-MDL kayo pag dadaan kayo dito. Huwag yung stuck lang. Naku, at mabubulaga kayo sa mga sira ng kalsada. Ang daming sira ng kalsada, oh, lalaki. Ito na, tapos na yung pagiging bituka. Ayun yung pagiging bituka. Ayan, yung mga sasakyan na umaakyat na yan. Nandiyan dyan ang bituka. Ayun, sa ibaba, oh. Kita nyo yung mga sasakyan na umaakyat na yan. Yan ang pinakabituka dito, kaya tinawag na Bitokang Manok. So marami namang nagbabantay, so hindi naman ako makapagbigay kasi hindi ako makadukot. Nakahawak ako sa manibela, so dapat yung mga 4 wheels ang magbigay. Kawawa din naman kasi. Sila yung nagtsatsaga dito na magbantay para maging safe tayong lahat ng dumadaan dito sa Bitokang Manok. Sila yung nagpapahinto sa ibaba eh, para one way lang, bigayan lang. Kung wala sila, medyo delikado rito yung magkasalubungan kasi hirap yung mga paahon. Yung mga pababa naman is medyo mabilis ang bulusok niyan eh. So delikado talaga yan. So talagang pinapahinto yan para bigayan, para sila, para hindi mahirapan yung paakyat. Ayan yung galing sa taas. Oh, inaugurated by Ferdinand Marcos and Governor Anacleto C. Alcala. Hmm. 1969. Biruin mo yan, 1969. Oh, tama, siya na nga pala ang pangulo nun, no? Kasi 1907 matandaan, 71, 72, 73 na-proklama niya yung martial law. September 21, 1972 yata nung na-proclaim ang martial law. Naka-engine brake eh. Tapos biglang pipindutin na ganun po, nakakadyot yung motor. Nakakadyot. Ang galing nga, naka-engine brake, no? Hindi ka pepwersa sa preno pag naka-engine brake ka. Kasi pag pure brake, mag-init ang preno mo dito kasi bumaba naman to eh. Ganito kaya hirap dumaan sa Bitokang Manok paggabi kung madilim ang ilaw mo. Napakadilim ng lugar na ito. Dapat kung dadaan ka dito, dapat maganda ang ilaw mo. Talaga namang napakatindi ng Bicol pala. Napakatindi palang biyahe ng Bicol. Talagang ang Bicol ay kailangan mayroon kang naka-reserve na lakas kung magpupunta ka ng Bicol, or hindi mo didiretsuhin, matutulog ka ng Quezon, saka ka didiretso ng Bicol.
Parang ganun. Hanggang Quezon ka lang, tulog ka, then saka diretso ng Bicol kasi napakatindi. Ang tindi magmula Quezon hanggang sa Legazpi, 7 hours pa, parang malulos. Sana tapos na yung Bitokang Manok. Ang ganda lang dito sa Bitokang Manok, maikli. Dito kasi ang haba dito sa kabila. Dalas akong dumaan dyan sa kabila eh. Tapos sira-sira pa dyan yung kalsada dahil maraming truck. Dyan ang daan ng truck eh. So, dito na natin muna puputulin yung ating vlog mga ka-Thunders. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kadelikado at kahirap dumaan ng Bitokang Manok sa gabi. At masyado na rin mahaba yung ating vlog. So, see you on my next ride. See you at Biskalan!